Si Harry Roque nag-vlog mga kababayan para magpaawa dahil sa kanyang kalagayan po in exile. Wala man nag-exile sa iyo, Harry Roque. Tumakas ka kasi. Unang-unang po, hindi po tayo nakapagtrabaho. Mahirap po ang aking kalagayan. Unang-unang po, hindi po tayo nakapagtrabaho. Nabubuhay po tayo sa counting savings natin na alam naman natin na mauubos na rin. Pangalawa, nawalay po ako sa aking 2 anak. Wala ka kasing ginawa, kundi bumanat sa gobyerno. Mabuti kung wala kayong ginagawang kalukuhan. Ayan, naging puganti ka tuloy. At bang puganti ka, wala kang tigil sa pangangantyaw. Evidence ng kampo ni Digong para sa pre-trial sa ICC. Ready na sila na mag-present. Sabi ni Kaufman, the defense niya has been direct. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Pulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Si Harry Roque nag-vlog mga kababayan para magpaawa dahil sa kanyang kalagayan po in exile. Wala man nag-exile sa iyo, Harry Roque. Tumakas ka kasi. O diba? Pinili mo ang buhay na ganyan. Pagkatapos, magpapaawa ka sa mga mamamayang Pilipino. O ito yung mensahe, mga kababayan ni Atty. Harry Roque. Ngayon pa lang, 6 hours ago. Unang-unang po, hindi po tayo nakapagtrabaho. Mahirap po ang aking kalagayan. Unang-unang po, hindi po tayo nakapagtrabaho. Nabubuhay po tayo sa counting savings natin na alam naman natin na mauubos na rin. Pangalawa, nawalay po ako sa aking 2 anak. Alam niyo ba ho, sa 1 taon, 1 araw at kalahati ko lang nakita yung aking 2 anak. Umiiyak na yata. Ito, Maiyak-iyak ko. Kasi paski po yung Pasko, hindi kami pinayagan ng aming host na magsama-sama. Kinailangan pa kaming umalis doon sa lugar kung nasaan kami para magkaroon ng reunion. Pero sandaling-sandali lang po ang pagkikita namin. 1 day and a half. 365 days in a year. 1 day and a half ko lang po nakita yung 2 kong anak. Yung aking misis po, magkasama po kami ng unang 6 na buwan. Nagkita po kami matapos ng 3 araw. Kung ako'y umalis ng Setyembre 4, noong Setyembre 11 pala, mahigit pa sa 3 araw, na-reunite naman po kami. Pero 6 na buwan na po kami hindi magkasama. Ito po nga yung pinapunta ako ni Baby Sara dito sa Netherlands at naiwang ko yung misis ko dahil wala siyang visa dito sa Shenzhen. At hanggang ngayon po, hindi ko alam kung kailan makikita ang anak ko o ang aking misis. Dahil aking misis nga po, gaya na aking sinabi, binigyan ng visa, renevoke naman. Ang aking mga anak, hindi ko po alam kung makakakuha ng visa. Ngayon, sabi ng mga nag-react, sabi ni Jojo Castillo, deserve mo yan. Deserve mo kasi. Wala ka kasing ginawa, kundi bumanat sa gobyerno. Mabuti kung wala kayong ginagawang kalukuhan. Ayan, naging puganti ka tuloy. At bang puganti ka, wala kang tigil sa pangangantyaw. Ayan o. Kaya deserve mo yan, Atty. Harry Roque. Pagkatapos, ito ngayon yung sinasabi mo. Paawa ka. Ang saya-saya nga ninyo dyan. Ituloy lang ninyo ang mga bangag-bangag ngiwi para masaya. Ngayon malungkot ka. Bakit ka malungkot? Ninanais nila tayo makulong na walang bail dahil nais nila tayong supilin. Umuwi ka na
para rapin yung kaso mo. Para kung hindi ka guilty tulad ni Laila de Lima, di makakalabas ka rin. Pero kulong ka muna, siyempre. Pag hindi talagang maubos yung savings mo. At alam natin, kaya naglabas ka ng video para magpawa sa mga mamamayang Filipino, sa mga supporters ninyo, at magpadala sa iyo ng GCash. Hindi man siguro sa habang panahon, may magpapadala sa iyo. Humingi ka ng pondo kay Sara Duterte kasi kaibigan niya si Xi Jinping. Yes, sabi ng mga nagria, dapat lang. Sabi ni Edgardo Solen, sabi ni Ode, sobrang daldal mo kasi. Sabi ni Luis, malamang may nilabag ka. Lawyer ka, di mo alam kung labag sa batas yung pinagagawa mo. Sabi ni Imelda, deserve mo yan baklas. Dapat pinag-isipan mo ano kainatnan ang ginagawa mo. Mandarambong ng sambayanang Pilipino. Sabi ni Almira, Attorney Roque, be strong po. May mga pagsubok talaga ang buhay. Kaya mo yan. Sabi ni R.D. Maui, ba't nagtatago ka? Di ba magaling kang attorney? Sa sobrang galing mo, dami mong tinanggap na lagay. Sabi ni Paul, para kang hindi attorney. Libangin mo na lang po yung sarili mo. Pasayahin mo na lang. Araw-araw magbangag-bangag ka dyan at magngiwi-ngiwi. Para asol. Yan o, nakakaaliw talaga o. O, diba? Pagkatapos ngayon, mangiyak-iyak yung mukha mo. Naubusan na ng pundo. Hindi po madali ang aking kalagayan in exile. Ito po ang paliwanag. Parang gusto mamalimos mga kababayan sa mga followers niya. Malamang yun ang intensyon, magpaawa para magpadala ng financial support sa kanya para makapag-ngiwi-ngiwi. Patuloy sa kanyang pag-ngiwi-ngiwi, bangag-bangag. Sabi mo, nag-apply ka na para mag-practice ng profession mo dyan. Wala na sigurong maniwala kasi sinira mo na yung buhay mo. Sinira mo yung reputasyon mo. Wala na sigurong kumukuha sa'yo bilang abogado o kaya magturo. Yan ang kwento mo, di ba? Na nag-apply ka na. Wala nang magusto. Wala man talagang magugusto sa mga pinapakita mo po para tumalsik na yung tornilyo po sa ulo ninyo. Lumuwag. Ano ba? Saan nga nakakita ng abogadong ganyan kung umasta? Wala pa akong nakita. Ikaw lang po. Walang kukuha sa'yo ng abogado. O ngayon, ito yung latest sa kaso ni Digong. Ready daw yung counter evidence ng kampo ni Digong para sa pre-trial sa ICC. Ready na sila na mag-present. Sabi ni Kaufman, the defense niya has been directed by the pre-trial chamber 1 to submit a list of evidence that intends to rely on the confirmation of charges hearing no later than September 5. O tapos na. September 7 na ngayon. A list of evidence niya has been prepared by the defense. The items of evidence on the list support arguments challenging various legal aspects of the document containing the charges. However, Kaufman also reiterated the defense position that pending petition must be resolved before the confirmation of charges. Though hindi niya sinabi kung ano yung mga petitions, the defense has to request the interim release application and the jurisdiction challenge. Malamang yung dalawang request nila, ibasura lang. Yung interim release, tapos yung jurisdiction challenge na ang ibig sabihin, walang jurisdiction ng ICC. Kaya dapat pauwi na si Digong. Malabo po, Malabong malabo. Sabi ng mga netizen, sabi ng good governance supporter, good luck. Sabi ni Stasio Albino, no matter how intelligent Duterte Council are, if the evidence is strong, your intelligence means nothing. Sabi ni Localex, ano ang counter evidence ang ipapakita nyo? Bulok na abogado, hinihigop mo lang ang pera ni Digong. Sabi ni Saul Goodman, counter evidence equals joke lang lahat ng sinabi niya noon. Sabi ni Alvin Bravo, excited na kaming mga DDS na makita kung paano sampalin at sipain ni Tatay yung mga judges. Yun talaga yung kabang-abang. O ngayon, sa iba pang kwento mga kababayan,
Sabi dito sa report ng News 5, paglipat sa ibang sektor ng pondo sa flood control, isinusulong ni SPCs. Malamang hindi na yan mangyaring isusulong po ninyo kasi ang balita, ikukodita na kayo ni Tito Sen. Papalitan daw mga kababayan dahil sa kontrobersya sa flood control, sa insertions po. Sabi dito, nais ni Senate President Chis Escudero na kaltasan ng 250.8 billion pesos ang proposed 2026 budget ng DPWH para sa flood control project. Sinusulong niya na mailipat ang pondo sa sektor ng edukasyon, kalusugan at produksyon ng pagkain. Di ano niya, Mr. Maravillas, masasabi mo dyan? Yun na mismo yung sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon. At saka itong mga actions po ninyo ngayon, alam namin na damage control man lang po ito. Wala na Na-damage na yung Senado sa pamumuno po ninyo. Una sa kaso ng impeachment. Pangalawa yung pagtanggap po ninyo ng 30 million. Hindi na yan makukure ng mga action po ninyo ngayon. Palatado na damage control. Kasi na-booking. Diba? In-expose mismo ng ating Pangulong Bongbong. Finalo up ni Ping Lacson. Sabi dito, ang pagbabawas ng pondo sa DPWH at pagbabawas din ay pagbabawas din sa posibilidad ng korupsyon, sabi ni Escudero. Pinuna niya ang malaking allocation ng budget sa flood control na higit mas malaki kaysa sa pagpapatayo ng bagong classrooms at bagong tulay. Wala na, nasira na yung reputasyon po ninyo. Ang sumira niyan, hindi man kami. Kami nagkikwento lang. Ang sumira niyan kayo, hindi mo na mababalik yan. Yung tiwala ng mga mamamayang Pilipino. Yan mga reaction sa kanya ng mga netizens. So, sabi ni Teresita Cobinar, magnanaka, sabi ni Ronaldo Panlaki, nagmamalinis, sabi ni Portia, dapat kayo ni Villanueva at Bongo ang tapyasin dyan sa Senado. Sabi ni Winston, paglipat sa kabilang bulsa. Sabi ni Leonardo Lapos, mag-ikaw ka pa sa ilong para mas astig. Sabi ni Meg Suwakan, huwag ka na sumipsip Mr. Bawas Holiday. Tumanggap ng pera sa isang kontraktor. Sabi ni Danilo Ragodos, grabe 30 million man, cheese insertion. Sabi ni Dick Gapos, papogi na naman, sira ka na for tweet. Sabi ni Bobet Tumakmol, kumita ka na, next election, alam na namin ginagawa mo. Sabi ni Arcadio Bitua, kunwari lang para sabihin malinis. Sabi ni Mem Istong, nung nabisto na, kota na. Sabi ni Aldrin, ngayon ka pa, inobos nyo na. Kita ninyo, walang maniwala kay Chis Escudero. Ang pinakamaganda para maniwala kami, mag-resign ka na bilang Senate President. O mas maganda, mag-resign ka bilang senador. Kasi wala na nasira na yung pagkatao po ninyo. Para at least maisalba pa yung Senado. Sirang-sira na rin mga kababayan. Nandyan mga senador ni Digong. Hindi man senador ng Pilipinas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.